Hindi na natapos ang problema ng Dallas Mavericks dahil base kay Bobby Marks at Bleacher Report ay posibleng ma-forfeit ng Dallas ang mga natitira nilang games dahil sa salary cap issue at two-way player limit. Kaya hindi makapag-sign ng 10-day contract player ang Dallas dahil lalagpas sila sa first tax apron. Yun lang naman ang reason ng Dallas kaya hindi sila makakuha ng outside player. Nasa $51,000 na lang kasi ang Dallas bago lumagpas ng first tax apron. Kailangan mag-intay ng Dallas hanggang April 10 para magkaroon ng exception. Nangyari kasi yun dahil nakuha nila si Klay Thompson at si Naji Marshall. Ito yun sa kontrata nila. Nag-trigger yung first tax apron sa hard cap. Pangalawa, may natitirang 8 player ang Dallas na healthy. Si PJ Washington babalik na rin sa lineup. Ang problema lang, malapit na sa limit si Kessler Edwards at si Brandon Williams na mga two-way player. Si Edwards nakapaglaro ng 37 games at pinaupo naman sa game ng nasa 10 games. May total siyang 47. Basta na-call sa main roster, kasama na sa bilang yun bilang two-way player. 3 games na lang na pwedeng maging available si Edwards. Si Brandon Williams naman naka 25 games at kinol ng team ng Dallas pero pinaupo naman din. May total siyang 44 games. 6 na lang yung natitira. Ang rule sa isang two-way player, pwede lang silang makapaglaro sa limit na 50 games. So nangyari na dati to sa Golden State nung nakaraang season pa, parang sina Ty Jerome. Pero yun, ang ginawa ng Golden State, inassign sila bilang standard contract. May isa pa namang two-way player ang Dallas, si Kai Jones. Kaso nga lang, injured din. Meron na lang until March 24 ang Dallas base sa remaining games ni Kessler Edwards para makompleto yung 8 player sa roster. Kung until April 10 pa mag-iintay para makompleto yung player, merong 9 games doon na posibleng ma-forfeit ang Dallas. Based din kay Bobby Marks, may solution naman dun eh. I-activate nila yung mga injured player para lang makompleto yung 8 player sa roster kada game. Base din sa kanya, rule is rule at hindi basta-basta babaguhin ng NBA ang kanilang pinagkasunduan sa team owner at sa mga player para lang sa Dallas. Si Daniel Gafford, February 10 pa huling nakapaglaro dahil sa knee sprain injury. Ito kasi yung unang nakitang injury sa kanya. Kaso nung na-MRI, lumabas na merong MCL injury na mas matagal yung recovery. Si Anthony Davis naman posibleng mapuwersang bumalik ngayong season. Na-expected pa dun dati hindi siya maglalaro ngayong season dahil sa adductor strain injury na nakuha niya. Naghahanap na din ako ng team kung sino ba yung nag-forfeit dati. So wala akong makita, mostly doon 60s ang lumalabas pero hindi pa sigurado yun. Meron na rin kasing nangyaring halos sitwasyon ng Dallas na kinukulang ng player yung mga teams. Hindi nga lang sila makapaglagay ng 8 player nung nasa 2021 season dahil sa pandemic. Ang ginawa ng NBA ni reschedule ang mga games kaya dumami naman yung injuries ng player. Nakalusot nga sa sakit, hindi lang sa injury. Dahil noon sa isang linggo, nasa 5 hanggang 6 na games yung mga team. Maraming umangal na player, sana hindi na maulit. Kaso ngayon, iisang team lang yung nagkakaroon ng injuries yung mga player at posibleng hindi makabuo ng 8 player para sa kanilang roster. Ito yung Dallas. Sa situational scenario, isang team lang naman ang makikinabang dun, ang Phoenix Suns, dahil lumaki ang chance nila makapasok sa play-ins dahil nga sa nakaabang na pwedeng ma-forfeit yung ilang games ng Dallas. Pero sa ibang teams na nasa taas, mas gugustuhin nilang pumasok yung Dallas dahil naman sa sitwasyon ng Suns. Pwede silang makasulot kapag play-ins at playoffs. Pangalawa, yung first round pick ng Suns, hindi nila makukuha yun. Pwedeng pag-agawa ng Nets, Thunder at Rockets, depende kung saan papatak.